Air 21 introduces a new way of rewarding. The Air 21 Purple Rewards for consignees. Recipients will earn points upon receiving a package. These points can be used to redeem exclusive Air 21 gift items such as eco-friendly bags, flashlights, tumblers, organizers, flash drives, and power banks. The Air 21 Purple Rewards, thrilled with surprises! Magandang umaga Pilipinas, nagbabalik po ang Panahon TV. Sa puntong ito, alamin po natin gaano kaya katataas ang inaasahang temperatura sa iba't ibang bahagi ng bansa. Unahin po natin dito sa Luzon para po sa Baguio City, katamtaman naman po medyo malamig din ang panahon sa 16 to 26 degrees Celsius. Habang dito naman sa Puerto Princesa, mataas pa rin po ang temperatura ng aabot ng 26 to 34 degrees Celsius. Sa Visayas area naman po tayo para po sa Iloilo at Bacolod, meron po kayong 26 to 33 degrees Celsius. Habang dito naman sa may bahagi po ng Tacloban, meron po kayong 25 to 31 degrees Celsius. Inaasahan naman po natin ang mga pulo-pulong pag-ulan o pagkidlat-pagkulog. At panghuli po natin sa Mindanao area, for Metro Davao, inaasahan po natin ang 24 to 34 degrees Celsius. Habang dito naman sa Cagayan de Oro, meron po kayong 22 to 32 degrees Celsius. Bagamat Hunyo na, mainit na panahon pa rin po ang nararanasan ngayon sa ilang bahagi ng bansa. Sa ating heat index forecast para po sa araw na ito na Miyerkules, unahin po natin sa Metro Manila. Yung pong pinakamataas na temperatura ay aabot ng 30.7 degrees Celsius. So heat index po natin aabot naman yan ng 40 degrees Celsius. Dito naman sa Metro Cebu, ang heat index po ay aabot naman ng 38.7 degrees Celsius. Habang dito naman sa Metro Davao, papalo po yan ng 36.3 degrees Celsius. Tandaan po natin, ito pong heat index sa ito ay indikasyon kung gaano nga ba kainit yung mararamdaman ng ating katawan sa mga susunod na oras. At para naman po sa dam update ng Pag-asa, patuloy po tayo nakatutok sa tatlong major dams, kabilang po dito ang Magat Dam, Pantabangan at ganun din ang Angat Dam. Unahin po natin dito po sa Angat Dam, matatagpuan po natin yan sa Norzagaray, Bulacan, at dito po tayo kumukuha ng water supply para po yan sa Metro Manila at mga karatig po nating lugar. Ayon po sa Pag-asa, kahapon meron po 178.18 meters. Ibig sabihin po nito ay nagkaroon po ng pagbaba sa water level na umabot ng negative 0.27 meters. At ngayon po, below pa rin ito sa kanyang critical level, which is 118 meters. Kaya patuloy po natin yung babantayan sa tulong pa rin ng ating Weather Bureau. Dito naman po sa Magat na matatagpuan po sa Isabela, ito po nga low water level po ni 260 meters at kahapon meron naman po yung 186.25 meters. Ibig sabihin po nito, nakitaan po natin yan ng pag-increase naman sa water level for the past 24 hours na umabot ng 0.05 meters. At panghuli po natin sa Pantabangan Dam, yan po yung nasa Nueva Ecija. Meron po yung kahapong 179.64 meters at sa ngayon po medyo malapit na yan sa kanyang low water level na 171.50 meters. Samantala, sa inilabas naman po na El Nino Advisory na Pag-asa, inaasahang mas maraming lugar ang makakaranas ng improvement. Ang drought po ay nangyayari kapag naranasan ang way below normal rainfall sa loob po yan ng 3 magkakasunod na buwan. Habang yung dry spell naman ay ang pagkakaroon po ng below normal rainfall within 3 consecutive months. 47 probinsya po ang inaasahang makakaranas ng pagbuti ng kondisyon, habang 13 naman po ang maaaring makaranas pa rin ng epekto nito. At kabilang po dito ang mga sumusunod na mga lugar. Kasama po dyan ang Apayao, Bataan, Benguet, Bulacan, Ilocos Norte, La Union at ganun din ang Palawan. Kasama rin po dito ang Pampanga, Rizal, Sarangani, South Cotabato, Tarlac at ganun din ang Zambales. So patuloy po natin babantayan sa tulong po yan ng Pag-asa kung ano nga bang inaasahan pa natin mga pagbabago na idudulot nitong El Nino dito po yan sa ating bansa. Magbabalik pa po ang Panahon TV.